Good afternoon po mga kamutya. Ito po yung tinatawag na bato na mayroong tatlong singsing. Ayan o, tatlong singsing. Swerte po yan. Maganda po ang ganitong klaseng mutya po. Ayan o, tatlong singsing yan. Paikot po yan. 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 Galing pa po ito ng Davao. Kung ako'y magbakasyon, nakuha ko po ito doon sa sa mga bato-bato, medyo mabatong lugar. Tapos kung iyo po ititingnan, ayan po, meron siyang mata. Ito, para siyang nakatingin. So bakit malabo? Di paliwanagin natin. Ayan po. Yan. May mata siya dito sa dinisign po yan ng kalikasan. Yan mga imposibleng mga bagay na dapat inaano natin yan, tinitreasure. Tapos dito naman po sa likod, ayan meron siyang gabay. Ito yung isang mata, ito yung isang mata. Yan, ito ay yung gabay niya po. Yung gabay niya. Ito po ay nakalagay lang po yan dito sa may altar ko. So lagi ko po yan sila pinapausukan ng tawag dyan ng insenso. Yan dito yan. Ayan ang mukha. Dito sa kabila niya, pag ikaw pwede dito ka titingin sa kabila, yan yung mata niya. Ito. Yan. So siya? Nakatingin right side. Right eye po yan. Ayan right eye po yan siya. Sabihin, ang mutya po na ito po ay nakuha ko. Ito ay para sa akin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang. At ako po ay mararating ko kung ano man ang mga nais ko. Basta't ako po, ayan may gabay siya Yan po ayan ito ang tangos ng ilong. Ayan siya, yan po ang gabay niya po. Yan, ang gwapo naman niya. Yan, yung ilong, dalawang mata. Yan, tapos yan hawak niya yan. Tuloy-tuloy lang po. Ano man mga pagsubok sa buhay. Basta't ang pinakamaganda po dito kasi meron siyang yung tinatawag na tatlong singsing. Para ganun. Yan tuloy-tuloy po yan. Yan ang mga tinatawag na hiwaga ng inang kalikasan. So dahil po ako naniniwala sa mga ganitong mutya. So ibig sabihin hanggat ito ay taglay ko sa mga tao na tulad ng mapagkunwari, nalalaman ko po yan dahil sa protection sa akin ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ayan po, ibig sabihin nakamasid siya sa akin. So ibig sabihin, kung sino man yung mga taong may mga masamang tangka sa akin, nakikita ko po yan at nararamdaman ko po yan. So ibig sabihin, walang nalilihim sa akin at yan po ay nakikita. Nagpakita siya, thank you po. Yan, bigla siyang lumalabo. Nalabo po siya. Thank you. Yan, ito po ang ang protection ko yan. Nakatingin niya, nakamasid sa akin at ako naman po, kung sino man po ang titingnan ko, alam ko na kung sino ka at ano ang pakay mo. So wala pong hindi mahayag sa akin. Ang lahat po ay malalaman ko yan. So ibig sabihin, ito po ay para sa this stone is for the knowledge or wisdom. Knowledge and wisdom ito po. So ibig sabihin, hanggat ito ay hawak ko, basta't ako po ay ang paniniwala ko sa Diyos Ama malakas. Subukin man ako ng panahon,
ako po ay magiging matatag. Hanggat hawak ko ang mga ganito mga gabay ko sa buhay, ito po ay hindi ako pababayaan. Tumadating man ako sa punto na ako ay feeling ko ako ay nanghihina, ako po ay pinalalakas ng mga gabay ko at pinapalakas po ako ng aking araw-araw na pananalangin, araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos Ama. Yun lang po ang tanging sandata ko sa lahat ng mga pagsubok ko sa buhay. Kaya hindi lang naman po para lang sa akin, kundi para po sa lahat na may paniniwala o sa walang paniniwala sa mga ganitong usapan, kailangan din po natin talaga ang gabay ng Diyos Ama. Manalig po tayo, ano mang pagsubok sa buhay, ito po ay ating ipanalangin sa Diyos Ama na ang lahat po ay temporary lang. Parang sa akin po, marami mang dumating na pagsubok sa aking buhay, yan po ay hindi po ako nagko-complain kay God. Never po ako nag-ask kay God kung bakit po nangyari. Hinahayaan ko lang po kasi it is a process kung paano ko ma-fulfill ang buhay sa spiritual. Kasi hindi ka po pwedeng pumasok sa spiritual kung wala kang mararanasang pagsubok sa buhay. So, kung yan po malalampasan mo lahat, so ibig sabihin, ang protection, the powerful protection mula sa Diyos Ama, and powerful of healing, ay makakamit mo po iyan. Na ibig sabihin, kung may mga tao man na iisip sa akin naman sama, hindi po sila magtatagumpay. Yun lang po ang aking sekreto sa buhay, ang pagiging madasalin ko, ang pagiging tahimik lang. Minsan kumbaga less talk, less mistakes na siya, na less talk, less mistakes. Ibig sabihin, laging sa pagsasalita po ay dapat natin pag-iingatan na hindi pa tayo nakakapanakit sa damdamin ng ating kapwa. Dapat mag-iingat din kasi kung meron kang maraming mutya ngayon, marami namang nasasaktan ang damdamin ng dahil sa'yo, mawawalan po din ng bisa po ang bawat mutya na ating hawak. So ibig sabihin, magiging powerful lang ang ating mga mutya kung tayo po ay nasa ating damdamin ang pagiging maawain sa kapwa, nasa atin ang magiging matulungin. Ibig sabihin, yung huwag tayong gagawa ng ikakasira ng ating kapwa. Ganun lang po ang sekreto sa buhay upang magkaroon po ng power ang tulad ako. Kailangan kong linisin ang aking pagkatao. Hindi naman po tayo perfect. So, kung gusto mo na maging mabisa ang bawat hawak mo mutya, so, kailangan mo rin na dumaan sa mga proseso tulad ng pagbabago sa ating mga nakagawi ang mga like vices. So, gano'n lang po ang sekreto po sa paghahawak po ng mutya. Ang maging mabait ka, kung may nakikita ka na nanghihingi ng tulong, bigyan mo. Huwag kang matakot na mawalan kasi kung ano man ang naibigay mo is mas folded pa ang ibibigay ni God para sa iyo. So ibig sabihin,